Ayun na nga. So pumayat si Pangulong Duterte, payat daw, pero okay naman daw, healthy. Sinabi ko rin naman nung nakaraan na nakakatakot yun. Nakakatakot yun kasi nga, hindi naman ganun si Pangulong Duterte. Imagine mo, 80 years old si Pangulong Duterte, 79 years. 79 years yun na ang pangangatawan niya ay maayos, hindi ba? Ngayon, kung kailan siya 80 anyos na hindi sanay yung katawan niya na ganun, bumagsak talaga yung katawan niya. But sinabi naman ni Madam Elizabeth Zimmerman and ni Vice President Inday Sara na okay naman yung kalagayan ni Pangulong Duterte. So hindi kayo dapat mag-alala. He's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang ano. And then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And how did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. well, natural din naman na siguro yun sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. Oh, hindi daw tayo dapat mag-alala kaya ano yan. Pero ayun nga, kanina medyo hindi maganda yung balita ni VP Sara. Although alam naman natin na si Pangulong Duterte ay nagpapakyut lang. Pero medyo hindi ko nagustuhan yung mga sinabi ni VP Sara kanina tungkol kay Pangulong Duterte. Kasi sinasabi ni VP Sara kanina ay si Pangulong Duterte daw parang ano na eh. Alam mo yung yung sinasabi niya na yung mga pag namatay siya, gusto niya ganito, gusto niya pangitain ganun. Oo. Oo nga, haka na naman ng parang ang baliw. Nagpapangitain nga daw. Sinabi daw ni Pangulong Duterte kay VP Sara na pag namatay ako, ayaw kong iuwi yung bangkay ko, ganun na siya. Tama si PRD, huwag ka nga masyadong Siguro tamang drama si PRD kanina. Oo, tamang drama si PRD kanina kasi syempre nalaman niya, nandiyan yung mga tao pa rin nasa labas. Natuwa nga ako doon sa sinabi nila Alvin na hanggat nandito si Pangulong Duterte, hindi kami aalis. Malayo kami dito, pero pupunta kami dito araw-araw kasi ang schedule pala doon is 10 o'clock ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Araw-araw pupunta kami, umulan, bumagyo, mag-snow, pupunta kami dito para ipakita hindi lang kay Pangulong Duterte pati sa lahat ng mga Dutch na mahal namin yan. Galing. Pero nakakalungkot. Nakakakalungkot kasi yung state of mind ni Pangulong Duterte is ganun na. Nandoon na siya sa baka siguro naisip niya na nakikita rin niya yung sarili niya sa salamin, nakikita niya yung yung kanyang sitwasyon, siguro nakikita niya na he's really hindi niya kayang tagalan yung pagkain doon, kaya isa na rin yung sa reason kaya pumayat siya. Kasi okay lang na mataba ka, pumayat ka, pero ang problema kung pumayat ka dahil hindi ka nagkakakain, tapos hindi ka pa rin nagkakakain, pumayat ka na nga, yun ang pinakadelikado sa lahat. Baka mag-deteriorate yung health nung matanda. Yun ang pinakaayaw nating mangyari. Kaya sama-sama tayong mga Duterte supporters, mga pamilya natin, ipagdasal natin si Pangulong Duterte na sana ma-withstand niya itong mga pagsubok na ito sa kanyang buhay. Nakakalungkot na kailangan niyang isakripisyo yung sarili niya para sa atin, pero ang titigas pa rin talaga ng mga ulo natin. Hindi naman tayo nakikinig. Nagsakripisyo na ng buhay yung tao, pero tatanga-tanga pa rin tayo. At dumating na nga sa punto na pati yung hindi lang yung kanyang retirement, yung kanyang ibinigay sa atin or isinakripisyo para sa bayang Pilipinas, pati yung kahuli-hulihan na panahon na sa buhay niya, na deserve naman sana ni Pangulong Duterte na maging masaya at maging stress-free, hindi ba? Kasi tingnan ninyo, PRD has been working for the government, has been working for the Davaoenos for ilang 25 years yata siya na naging taga-gobyerno, hindi ba? So sa loob ng 25 years na yon, inalay niya yung buhay niya sa Pilipinas. Sa totoo nga lang, hindi daw siya naging ama sa kanyang mga anak. Mas naging mayor siya at mas naging ama siya ng Davao City kaysa maging ama sa kanyang mga anak. I remember
Baste saying na he's always parang talking to the barangay officials ng mga liblib na barangay ng Davao City. He's always talking to the people. He's always minding the problem of other people, na to the point na parang napabayaan niya na yung sarili niyang pamilya dahil nga mas madalas na ginagampanan niya yung pagiging ama niya sa bayan ng Davao. Is it bad? Is it bad? Siguro kung ikaw kapamilya ka, pwedeng maging pangit yun. O kasi syempre ang pamilya mo kailangan din niya ng pagmamahal, kailangan niya ng aruga, kailangan niya ng time. Kung ikaw aalis ka ng alas 5 ng madaling araw, uuwi ka ng alas 12 ng gabi, araw-araw mong ginagawa yun, hindi yun makakabuti para sa well-being ng mga anak mo at mga mahal mo sa buhay. Kaya nga sabi ko, napakatalino, napakatatag din ng loob nitong mga magkakapatid na mga Duterte. Kasi even if si Pangulong Duterte has always been busy para maging ama sa bayan ng Davao, hindi sila nagtanim ng sama ng loob dito. Although, nakukwento nila na talaga namang hindi nila masyadong nakasama yung kanilang ama dahil nga mas madalas yung ama nila sa public service. They had to sacrifice yung mga gusto nila, kailangan nilang i-sacrifice, hindi ba? Na di bali na, bayaan mo na kahit na wala siyang time sa atin, kahit na hindi tayo madalas magkakasama, basta nakikita naman natin na okay naman yung bayan natin, nakikita natin kasi bayan bago bayan o sarili, ganun ang laging tanong kapag sa public service. Si Pangulong Duterte lagi niyang inuuna ang bayan kaysa sa sarili niya. Kaya nga noong siya mag-retire sa politics noong 2016, actually 2016 supposedly, nung natapos na siya mag-mayor, natapos na yung term niya, ayaw niya talagang maging presidente ng Pilipinas. Pinipilit siya ng taong bayan, ayaw niya talagang maging presidente ng Pilipinas. Alam mo, ang mga Duterte, pwede naman na silang magdamot eh. Ang pamilya Duterte is well off naman yan. May sinabi, may kaya naman sa buhay yan. Lahat naman sila professional, lahat naman din sila may mga kanya-kanyang negosyo. So okay na sana nung natapos si Pangulong Duterte bilang mayor, pwede naman na sana nilang ipagdamot si Pangulong Duterte. Pero dahil nakita nila yung clamor ng tao na talagang gustong-gusto nila si Pangulong Duterte during that time he's I think 72 years old na po si Pangulong Duterte, or if not 71. He's supposed to retire na. Magpapahinga na lang sana siya. Yung mga panahon na dapat in-spend niya sa family niya, nung hindi siya, yung mga panahon na hindi niya in-spend sa family niya, babawiin niya sana yun eh. Noong nanalo siya, noong natapos na yung kanyang panunungkulan sa Davao, mayor na si Inday Sara, tapos vice mayor si I think Pulong or Baste, at okay naman yung family nila, makakatutok na sana si Pangulong Duterte sa pamilya eh. Yung lost time, ano niya sana eh, magagampanan niya na sana. Oo, hindi ba? Kaya lang, tawag ng sambayan ng Pilipinas, sambayan ng Pilipino, ang Duterte brand ng leadership. Kasi sobrang gulo talaga ng bayang Pilipinas noon. Hindi alam kung saan ang direksyon. Kaya gusto sana nila noong katulad nung nangyari sa Davao, mangyari sa buong Pilipinas. Kaya hiningi natin ulit si Pangulong Duterte. Ano ba si Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte actually ayaw niya na eh. Pero kasama natin yung mga anak niya, nagpakalbo pa nga silang lahat para lang tumakbo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Alam nila na noong mayor si Pangulong Duterte, nandiyan nga lang siya sa Davao wala nang time sa kanila. Di lalo na kapag naging presidente kasi nasa Maynila na, tapos buong Pilipinas na yung kanyang aasikasuhin. So mas lalong mawawalan ng time sa kanila. Although alam nila at although sabik na sabik sila sa panahon, sa oras ni Pangulong Duterte, sa undivided na attention ni Pangulong Duterte, sinakripisyo pa rin ng magkakapatid na Duterte yung kanilang mga sarili, yung kanilang gustong makasama yung kanilang ama para mapagsilbihan itong mga Pilipino. At naging maganda yung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Ito problema. Ito ang problema mga bossing. Kasi sinakripisyo ni Pangulong Duterte yung kanyang supposedly retirement para lang makapagsilbi sa bayang Pilipinas. Itong pagiging presidente niya sa bayang Pilipinas, yun talaga yung nagpahirap sa kanya. Doon siya talaga tumanda ng sobra-sobra. Grabe yung stress na idinulot sa kanya. Imaginein mo, presidente ka, you're 71, 72, tapos biglang may gera, pumutok yung bulkan, malalakas na bagyo, tapos nagkaroon pa ng pandemya, nandiyan pa yung mga hayop na mga media, mga troll farms, mga kung ano-ano pa, mga basher,
nagsama-sama para pabagsakin siya. Imagine, ang tanda-tanda niya na, supposedly, nagpapahinga na siya, pero kinombat niya lahat yun. Kasama niya ang sambayan ng Pilipinas, kinombat niya lahat yun, na-arouse niya yung 6 na taon, nag-deteriorate yung health niya, pero natapos siya ng maayos yung panahon na yan. So imagine, after 3 years ng kanyang retirement, bumabawi pa lang si Kitty sa panahon, bumabawi pa lang yung mga apo na nakakasama yung kanilang lolo, putang ina, pinadala natin, ipinatapon natin sa ibang bansa si Pangulong Duterte. Ang pinakamasaklap sa lahat, yung nag-traitor sa kanya is yung mga tao na natulungan niya, yung mga pamilya na natulungan niya, yun yung nagkanuno sa kanya, yun yung pinakamasakit sa lahat. Kaya, ito ang dinadanas ngayon ni Pangulong Duterte. Grabe ang sakripisyo niya para sa bayang Pilipinas, na dapat na nagpapahinga siya ngayon kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, pero dahil demonyo, satanas, itong mga nasa gobyerno na walang mga utang na loob sa kabutihang ginawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas, pinatapon nila dyan sa dahig. At ngayon, ang pinakamasaklap sa lahat, mukhang swag naman sana, pero alam naman natin na ipinatapon si Pangulong Duterte dyan para dyan na mamatay. Alam naman natin na yun talaga yung kanilang target. Palagay ko PRD is also not being optimistic sa sitwasyon niya ngayon dyan sa dahig. Yan ang pinakamalungkot na talagang masasabi nating isa sa pinaka-bad news na narinig ko itong mga nakaraang araw. Kaya nga nagtanong ako kanina sa aking Facebook. Sabi ko, kapag may nangyaring masama kay Pangulong Duterte sa dahig, ano ang gagawin mo bilang isang Pilipino na nagmamahal sa bayan mo, na nagmamahal kay Pangulong Duterte? Ano ang gagawin mo? Ilagay mo dyan sa comment section. Nakalungkot kasi yun na pinag-usapan nila ni Inday Sara kanina, pag namatay ako, ganito, ganyan. Siyempre siguro naririnig din niya yung mga nangyayaring gulo rito sa Pilipinas, yung mga personal na issues, siguro mas lalong nakakawalang gana. Oo, kaya nga yun yung panawagan natin doon sa mga kapwa natin na mga vloggers, na sana itigil nyo na yung mga personal ninyong mga alitan, personal ninyong mga agenda, kasi meron tayong mas matinding laban na dapat sama-sama tayo, na dapat pare-parehas tayong binagbibigyan ng pansin. Yan yung una, mapauwi si Pangulong Duterte, pumapayat na siya, kailangan ma-convince natin itong prosecution team at itong ICC na ilabas na siya dyan sa piitan para makasama niya yung kanyang mga mahal sa buhay kahit saang lupalop ng mundo, basta makasama niya yung kanyang mahal sa buhay, unlimited, at mabigyan siya ng mga pagkain na ikasasaya ng kanyang puso at katawan. Kaya sana, bagamat alam natin na si Pangulong Duterte ay inilagay dyan sa dahig, to die dyan sa dahig, sana hindi sila magtagumpay. Nagtagumpay na sila sa panghahayop. Sana naman hindi sila magtagumpay. Sana si Pangulong Duterte makalabas dyan. Kung pwede may iuwi natin dito. Dito siya nagsilbi, dito siya naging bayani, dapat dito siya mamatay sa bayang Pilipinas. Ayan ipagdasal natin yan. Prayers can move mountains. Ika nga, lahat ng dasal basta sama-sama at sigurado pakikinggan niya ng Panginoon. I hope soon makalabas na si Pangulong Duterte para mas ma-enjoy niya na yung kanyang retirement. Okay lang yan kahit may kaso, kahit umatin sa kaso araw-araw. Basta siya ay nakalabas, kasama niya mga mahal niya sa buhay, at kasama rin niya yung mga Pilipinong nagmamahal sa kanya, at makakain siya ng mga pagkain na pinakapaborito niya. Okay.